Welcome to Donmar TV News Channel. Malugod kong tatanggapin ang inyong inaatang sa akin na responsibilidad na ito ay isulong. Ano? Kakasuhan natin yung mga hospital na yan at yung mga personalidad dyan sa DOH. Kung sino man ang mananagot dyan ay talagang ating papananagutin. At kawawa naman ang ating mga kababayan na nagkasakit na nga, kailangan pang maghirap para din sa pagbayad ng gamot na yan. Na napakalayo ng agwat ng ikinamahal sa original price nito. Yan ay talagang hayagan na pagsasamantala. Walang kaluluwa yung mga taong yan. Isipin nyo sa hirap ngayon ng mga tao, walang trabaho, walang pera, tapos pag nagkasakit, pagsasamantalahan pa ng ganyan. Yan ay hindi natin papayagan yan. At atin natin silang uusigin dyan. Kasama nyo ako dyan, Kong Dante, Kong Mike, ating ipagtatanggol ang ating mga kababayan na talaga naman pinahirapan dahil sa gamot na yan. So, may tanong lang po ako, Kadante, kasi di ba yung nga pong sinabi ng WHO last year, hindi na po pwede ito eh. Ang pinagtataka ko, bakit pinagpatuloy dito sa ating bansa? Siguro isa din ito sa mga bagay na dapat linawin. Dahil sa ganyan na nga, bakit ang taas ng, para bang meron talagang skema eh. Pinayagan, ang sinabing WHO, hindi pwede, pagkatapos ang presyo, napakalaki. Para bang ginawang sinadya na sa gitna nga nitong pandemya, mukhang may nakikinabang pang hindi tama. Yun ang mahirap kong Mike. Kailangan ka pang makinabang doon sa napakahigpit ng pangangailangan ng kababayan. Ito yung pinakamasakit. Kaya siguro, Attorney Larry, ang pangunahin nating objective, at least maibalik man lang yung ibinayad na yun sa mga kababayan nating talagang napagsamantalahan talaga sa nakikita namin ni Kong Mike. Oo, at saka pangalawa dyan, Dante, yung itigil na ang paggamit ng gamot na yan sapagkat according to WHO at according to several studies, yung remdesivir na yan ay hindi naman yan effective na gamot laban sa COVID. So talagang nakakapagtaka na pilit nila itinutulak yan sa napakalaking presyo. So ito ay talagang pananamantala na. Meron talagang nakikinabang dito at nagkakamal ng pera sa hirap na inaabot ng ating mga kababayan na nagkasakit na ay kailangan pang dumugo ang kanilang bulsa para sa pagbayad niyan na hindi naman effective. Kanina pa, Larry, nung nag-uusap tayo, may binanggit ka pa nga sa akin na may mga 500 ka pang alam na murang nabibili. Oo. Meron nga, oo. Nalaman ko sa isa kong kaibigan na doktor na ang remdesivir daw na yan sa source sa India ay merong presyo pa na 600 lamang o kulang-kulang 600 pesos. So, Attorney, nakakala ko na yung gagawin mong hakbang na legal action na yan, siguro samahan na natin ng ancillary remedy, yung preliminary injunction siguro. Oo, against the DOH. Magsamantala, paano mapigilan na natin at hindi na lumubha pa ang kalagayan, sino pang makakabili at magpiprescribe pa ng mga doktor na yan. Ano, Kong Mike? Yes, agree ako. Akin, para malinaw lang talaga, ilagay natin sa talagang tamang kilos yung mga kababayan natin. Kasi kung makikita nyo yung mga bills, no? Grabe, halos kalahati ng presyo ng binabayaran lang. Minsan mas malaki pa. Yung nabigla ako, Kong Mike, yung 48,000 per shot. Anong klaseng shot yung ibinigay na yun? Hindi ko rin, well, Eva Pharma yung nakalagay, tapos yun ang resibo niya nung chinek ko. Hindi, per shot. Oo. At saka yung chinecheck ko, Kadante, hindi ano to market price to na in-announce. Iba pa yung wholesale. Kung bibili ako sa direktang manufacturer, baka iba pa presyo nito. Ito, napakalaki na nito. Ito na yung announced price nila sa merkado. Oo. Yun nga ang announced price nila, ayan, mga nasa 2,000. Pero yung talagang source niyan, pagka volume ay mga nasa 600 pesos lamang. Ayun, ganun ang nangyari talaga sa atin. Kawawa talaga yung mga Pilipino. Anyway, nakakatulog pa kaya yung mga doktor na gumawa niyan o yung mga ospital, Kong Mike? Well, Kadante, ang isa naman din, to be fair with some of the doctors,
the doctors. Kasi ang sabi nila, sinasabi daw ng DOH, pag hindi nyo sinundan ang protocol namin, hindi namin kayo papare-reimburse sa PhilHealth. So, wala naman silang magawa. Kailangan lang sundan yung protocol na ganun. Yun ang nababanggit ng iba. Kasi yung iba, hindi rin naniniwala. Pero of course, because the protocol was given to them, ito yung sinabing dapat gawin, napipilitan ngayon silang sumunod. Hindi man lamang sila nagsalita na halimbawa, hindi na rin pinapayagan ng WHO ito eh. Paano namin ito? Kawawa naman ang kababayan natin. Hindi naman ganito ang presyo. Ipipilit ba natin ito? Baka kami naman ang kasuhan pagdating ng araw. Baka mamaya may mga congressman na makaisip at kunin si Atty. Gadon na kami naman ang idemanda. Paano kami ngayon? Hindi ba nila sinabi yun? Naalala mo ka, Dante, ikaw yung present ng survey doon sa ivermectin. Majority ng mga doktor gusto nang itry ang ivermectin pero wala silang magawa eh. Ayun na nga. Sila nag-usap na nga eh. Isipin mo, out of 553, ang karamihan sumuporta na gamitin ng ivermectin. Mas marami pa yung sumuporta kaysa sa mga umayaw at saka yung hindi decided. Pagkatapos, hanggang ganun lang, hindi na rin sila kumibo. Hindi naman Kaya kailangan siguro yung hakbang talaga na dapat ay isang agresibong hakbang na para kahit paano maibalik man lang. Atty. Gadon, napakalaking sagutin ito. Alam namin malaking responsibilidad dito. Ang babanggain natin dito, Atty. Gadon, hindi maliliit na tao ito. May-ari ng pharmaceuticals ito, may mga doktor ito na kasangga ito at mga ospital na established. Kaya medyo humawak kang mabuti. Sanay naman si Atty. Gadon dyan. Sanay na ako dyan. Hindi kita tinatakot. Alam ko namang matagal ka ng takot, hindi ba? Oo, matagal na tayong takot eh. Sanay na tayo sa takutan, attorney. Magkakakilalan tayong tatlo. Oo. Larry, Atty. Larry Gadon, thank you so much dun sa pagtanggap mo. Yung pong gusto magbigay ng reklamo, i-private message niyo po sa aking page, yung Nakalusugan. Kay Dante Marcoleta, yung Sagip po, i-private page nyo. And of course, kay Atty. Larry, may page din po siya na sarili niya. Pwede rin mong gawin yon. Ako naman, Larry, ang gagawin namin pareho ni Dante, ipunin namin lahat ng mga ebidensya, tutulong din kami sa iyo at kung ano pang kaya namin itulong, labas doon sa mismo paglaban sa kaso, no? Nandito naman po kami. At ang mabigat dito, Atty. Gadon, kasi ito ay, siyempre, damages ang pinag-uusapan dito. Yung filing fee, pag-uusapan na namin ni Kong Mike yan para hindi ka naman mabigatan. Oo. Maraming salamat at maraming salamat din sa tiwala na binibigay niyo sa akin. At ako naman ay taus-puso kung tinatanggap itong hamon na ito. At ako ay naniniwala na talagang dapat ay matigil na itong kalokohan na ito na pinagsasamantalahan ng ating mga kababayan. Nagkasakit na ay kailangan pang hut-hutan. Yan ang hindi talaga katanggap-tanggap Kong Dante at sa Kong Mike. Kaya ako ay sumasaludo sa inyo, sa inyong advokasya, sa pagtulong sa ating mga kababayan.